Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli tayong nagpapasalamat sa Diyos at tinipon niya tayo hindi lamang bilang mga magkakasama sa isang organisasyon ng mamamasan, kundi nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan niya ulit tayo ng pagkakataong makapag-alay ng sakripisyo sa ating mahal na poong Nazareno ngayong mga panahon ng mahal na araw. Kaya't ang misang ito, iniaalay natin hindi lamang po sa success o sa tagumpay ng gawain ngayong hapon. Iniaalay ko po ang misang ito para po rin sa kaligtasan ng bawat isa. Sana po kumpleto tayong uuwi ng bahay. Sana po, kasabay ng ating pagsasakripisyo, kasabay ng ating pagpapagal, kasabay ng ating paglakad ng walang sapin sa paa, pawis, pagod, kumpleto tayo makakauwi sa ating mga tahanan at tunay na magiging makabuluhan ang gaganapin nating pagdiriwang. Ang Miyerkules Santo ay kilala rin sa tawag bilang Spy Wednesday, Miyerkules ng pagtataksil. Sapagkat sa araw pong ito, iniaalala natin at binabalikan ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus gamit ang 30 pirasong pilak. Ang halagang napagkasunduan ang magpapaalala sa atin na kahit si Judas, walang nagawa ang kanyang pakikipagkaibigan kay Jesus upang hindi ito ibenta. Kung ating titignan, ang 30 pirasong pilak, walang halaga. Very cheap. Very cheap to consider a wonderful relationship. Abay, mantakin ninyo, bakit po siya cheap? Sapagkat ibinenta ang pakikipagkaibigan sa halagang 30 pirasong pilak. Pero alam ninyo, yung 30 pirasong pilak, kung ang sabi ko ito ay cheap, para sa isang taong ganid, ito ay sobra-sobra. Kaya nga po ngayong hapon, sa pagsisimula natin ng ating pagsasakripisyo, mainam na pagnilayan natin ang ilang mga katotohanan ng ating pananampalataya. Hindi ko alam kung inyong napagnilayan o natanong na sa inyong sarili ang katanungang kayang bumuhay ni Jesus ng patay, kaya niyang magpagaling, kaya niyang magpakain ng maraming tao. Pero naroon yung isang katotohanan, bakit hindi niya kayang pigilin ang masamang plano ni Judas? Naisip niyo na po ba yun? Makapangyarihan si Jesus, kayang patigilin ang unos, ang hangin at ang dagat, pero hindi niya kayang pigilin ang masamang plano ni Judas. Pahirapan pa po natin yung tanong, hindi kaya parang naging biktima lang si Judas ng plano at kalooban ng Diyos? Biktima sapagkat alam natin na bahagi ng plano ng Diyos Ama, ipadala ang anak upang iligtas ang mundo. Pero sino ang pipiliin upang maging Judas kay Jesus? Hindi kaya parang kawawa si Judas sa puntong ito? Parang siya ang biktima. Wala na ibang napagpilian. Siya lang ang naisip upang mabuo ang kwento. Mga minamahal ko mga kapatid, isang katotohanan po yung ibig kong ipaalala po sa inyo, nang sa gayon maging bahagi ng inyong pagsasakripisyo ngayong hapon. Oo, hindi po hinadlangan ni Jesus si Judas. Bakit? Sapagkat mahal niya ito. Hindi hinadlangan ni Jesus si Judas sapagkat malalim ang kanilang ugnayan. Malamang nagtataka kayo, Paanong mahal ni Jesus si Judas?
Ayun nga't nalagay sa alanganin si Judas matapos niyang ibenta ang Panginoon. Ang sagot, bahagi po ng pag-ibig ni Jesus sa atin at kahit sino pang maghuhudas sa atin, ang igalang ang ating kalayaan. Kahit kailan, hindi po hahadlangan ni Jesus ang ating bawat desisyon. Kahit kailan, hindi po magiging hadlang ang Panginoon sa ating bawat pipiliin. Sapagkat bahagi ng kanyang paggalang, mahal tayo ni Jesus. Kaya po makikita po ninyo ang isang makapangyarihang simbolismo na naganap sa ating kwento. Ano po iyon? Nagtanong ang maraming alagad, ako po ba? Sino po bang tinutukoy ninyo? Ako po ba? Pero ano po yung ginawa ni Jesus? Napaka-powerful. Ang sabi ni Jesus, ang kasabay kong magsasawsaw sa mangkok. Ano pong ipinapakita ni Jesus? Simple po lamang, kung yung una, hindi niya kayang hadlangan o hindi niya hahadlangan ang ating bawat desisyon at pagpili. Sa pangalawa naman, gustong sabihin sa atin ni Jesus, kahit hindi mo ako pipiliin, kahit iba ang iyong gagawin, hindi kita iiwanan. Yung po yung simbolismo ng pagsabay, ng pagsawsaw dun sa mangkok. Na para bagang parang sinasabi ni Jesus, maghuhudas ka sa akin, sasamahan pa rin kita. Ibebenta mo ko, hindi kita iiwanan. Ito ang siyang malungkot na katotohanan na ating hinaharap sa ating mga mahal na araw. Kahit kailan, hindi hahadlangan ni Jesus ang ating bawat pipiliin. Kahit kailan, hindi niya tayo pipigilan sa ating bawat gustong gawin. Pero, ibig sabihin ni Jesus sa atin, kung hindi mo ko pipiliin, iba ang iyong gusto, hindi kita iiwanan. Kahit hindi ako ang iyong piliin, sasamahan pa rin kita. At sa wari ko, ito po yung pinapaalala ng inyong pagsasakripisyo. Bakit po ba ako naiiyak? Kahit ako, may mga pinagdaraanan na minsan nararamdaman ko, parang iniiwanan ako ng Diyos. Parang maganda naman yung mga plano, pero parang wala ang Diyos. At ngayon, mismong nangungusap ang Ebanghelyo, kahit marami kang pinagdaraanan, hindi kita pababayaan. At mamaya sa inyong bawat paglakad, malamang tinatanong din po ninyo si Jesus, Lord, ako po ba? Lord, iniwanan na ba kita? Lord, ibinenta na ba kita? Nakakatakot kapag mismong si Jesus ang magsasabi, ikaw na ang nagsabi. Pero ganun pa man, mamaya, bibigyan niya tayo hindi lamang ng pagkakataon, kundi bibigyan niya tayo ng kalakasan upang makapag-alay ng sakripisyo. Kahit alam naman natin buong isang taon, hindi naman natin siya pinili. Kahit alam naman natin maraming beses, hindi naman natin siya ginusto. At ang nakalulungkot pa dito, kahit ilang beses natin siyang ibinenta, sa ilang pilak at halaga. Naroon ang isang katotohanan na kahit hindi natin pinipili si Jesus, hindi niya tayo iiwanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay, siguro habang naglalakad po kayo mamaya, kasabay ng ramdam ng init ng lupa, kasabay ng bigat ng pingga,
kasabay ng init ng paglalakad, pwede niyo pong tanungin ang inyong mga sarili, ipinagpalit ko rin ba si Jesus? Ibinenta ko rin ba yung aking paninindigan? Naging ganad din ba ako sa ilang halaga para lamang sa isang kapangyarihan? Ano man yung ating maging sagot, ano man ang ating magiging maiisip, isang bagay ang sigurado. Si Jesus, hindi niya sasabihin, nandito ka, pero isang linggo ka naman di nagsimba. Narito ka, pero nang aaway ka naman ng kapwa mo, hindi niya gagawin yon. Mamaya sa paglalakad natin, muli niya tayong aanyayahan. Nagkamali ka ng iyong pagpili, narito pa rin ako, ikaw ay aking sasamahan. Sana'y magsilbing paalala ito para sa atin. Huwag po kayong mag-alala, wala naman po akong krisis sa buhay ngayon. Nalulungkot lamang po ako at nagiging emosyonal sapagkat ibang dating ng ebanghelyo sa akin habang nagninili ako kagabi pa. Ipinapaalala lamang sa atin ng ebanghelyo, anuman ang ating direksyong patutunguhan, anumang gusto na ating pipiliin, anumang desisyon na ating gagawin, isang bagay ang hindi magbabago. Kasama natin si Jesus. Kapiling natin ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Amen.